Yes po, muli po isang magandang hapon sa ating lahat, mga kabarangay. Wala pa rin pong latest issue dahil alam naman po natin na nakareses po ang Korte Suprema at sila po ay magre-resume sa September 22 at ayon po sa balita ay September 23 ay full session na po sila. Siyempre po ang aking taus-pusong pag-aanyaya sa lahat po na nagpadaan lamang sa aking channel. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking videos. Mga kabarangay, hindi naman po sa pinapangunahan natin yung magiging hatol po ng korte. Ano po? Tayo po naman bilang vlogger ay nagbibigay lamang po tayo ng mga ilang nakikinikinita natin na pwede pong mangyari habang ito po ay hindi pa rin o hindi pa nangyayari. Ginawa ko po yung kaya ko po i-content ito ay dahil po meron po tayong napapanood din po na kagaya po din nating content creator at ang paksa po ay ito nga pong barangay at SK election. Marami po mga kabarangay sa mga napapanood po natin na nakapagbibigay po sa atin ng kaalaman o dagdag na kaalaman at ganoon din po yung parang nakikinikinita natin sa kanilang mga content yung maaari pong mangyari. Pero nakakalungkot po mga kabarangay na meron din po na nagko-content ng napakalayo po sa katotohanan mga kabarangay. Yes po, malayo po sa pinag-uusapan yung kanilang mga content. Pero hindi na po natin yun papaksain o tatalakayin mga kabarangay kasi ayaw naman po nating lumitaw na kontrabida o nagmamagaling. Yung sa ating pananaw na lamang po ang ating ibibigay. Mga kabarangay, sa akin po ay tatlong bagay po o tatlong pwedeng mangyari sa usaping ito. Uunahin ko na po. Yung Supreme Court ruling po na nagtatakda ng halalan sa December 1, 2025 ay may tsansa pa rin po na mangyari kung kakatigan ng korte itong petitioner at idideklara itong 12232 na unconstitutional. So may tsansa pa po yan. At meron pa rin pong pwedeng mangyari na maaari pong maging 2026 na nga ang halalan pero hindi po November 2, 2026. Bakit? Dahil sumagot na po ang COMELEC mga kabarangay. At ayon po sa batas ay pwede pong i-move ng COMELEC ang halalan kung kinakailangan. Lalong-lalo na po kung ito po ay may sapat na dahilan. So pwede pong dahil nagkomento nga ang COMELEC ay maaari pong pwede nilang o pwede silang humingi ng ilang panahon or ilang buwan para ganapin ang halalan. So may chance din po yan. At siyempre po, lalong-lalo na may chance po na magaganap ang halalan sa November 2, 2026. Bakit? Dahil mga kaibigan, mga kabarangay, ang RA 12232 po ang umiiral na batas natin sa kasalukuyan at ito po ay nagtatakda ng halalan sa November 2, 2026. Yan po mga kabarangay yung akin pong nakikita na pwede pong mangyari sa usaping ito mga kabarangay. Ano man po ay lagi ko lamang pong sinasabi sa lahat na involved dito po sa usaping ito. Tanggapin na lamang po natin anuman po yung maging hatol po ng korte, mga kabarangay. Kahit po ang 12232 ang nangingibabaw po na batas ay hindi po rin po natin matatanggalan ng tsansa. Ito pong Supreme Court ruling dahil may petition nga po. Ganon din po yung maaari pong i-move ito ng kaunting panahon kung sakaling ideklara nga ng Korte Suprema po na ang RA 12232 na unconstitutional. Mga kabarangay, yan lamang po yung konting maiaambag natin ngayon
sa usaping ito. At lahat po kasi ay nakatuon ngayon dito po sa magkakabilang protesta laban po sa pangungurakot po ng ilang mga nakaupo sa ating gobyerno. Ganon din po ay atin ding maidadagdag yung panukala na buwagin na daw ang Sangguniang Kabataan. Mga kabarangay, nagawan ko na po ng content yan. Sa ganang akin po ay hindi po dapat buwagin itong Sangguniang Kabataan. Manatay dapat palakasin ito at tulungan po yung mga mahahalal o uupo po na mga SK. Yes po, dahil sila po yung talagang magiging pag-asa ng ating bayan. Ayon nga kay Dr. Jose Rizal, nasa kabataan po ang pag-asa ng bayan. At kaya lamang po, alam po ba ninyo na kaya lamang po merong mga lumilitaw po na kurakot sa mga kabataan. Kung meron man, siyempre po nandyan po, sigurado po na yung kapitan nila ay kurakot. Pwede bang mangurakot ang isang kabataan, ang isang chairman ng SK kung matino ang kapitan? Hindi po pwedeng mangyari yan, mga kabarangay. So, ibig pong sabihin, kapag ang SK sa inyong lugar ay nangungurakot, ibig po sabihin, 101% kurakot ang kapitan ninyo. At vice versa naman po, kung ang SK po ninyo ay napakatino at napakagaling, marami po yan, mga kabarangay, maraming SK po. Dito nga po sa amin, ang dami pong SK na napakaganda po ng kanilang performance dahil napakaraming kapitan po o barangay captain ang matitino. So, sana po ay maisip ng mga nagsusulong na buwagin na ang Sangguniang Kabataan na nagkakamali po sila. Pakinggan po ninyo yung karaingan po ng mga kabataang barangay, ng bawat barangay. Yes po, napakalaki po ng magiging ambag ng mga kabataang yan sa susunod po na mga henerasyon. Ang kailangan lamang po nila ay mga matitino at mabubuting giya. Mga leader po na may magandang halimbawa. Siyempre, hindi po magiging sagot yung pagbubuwag o pagbuwag sa Sangguniang Kabataan para mawala or malipol yung mga buwaya sa gobyerno. At mas maigi po siguro na bago umpisahan sa pinakabababa sa barangay ay siguro po sa pinakaunahan o uluhan umpisahan ang pagbabago. Tanggalin yung mga ganid sa kayamanan. Tanggalin po, mga kabarangay, bagamat napakahirap po. Pero dapat na po sanang mangyari na sa ating bansa na malipol na. Hindi ko po ibig sabihin na mawala na po. Ang ibig ko lamang po sabihin ay sana'y mabawasan kahit man lang ng kaunti itong mga kurakot na ito. At yan po ay mangyayari kung magsisimula sa atin naman bilang mga butante. Yes po, piliin po natin yung ating iboboto, anuman ang posisyon. Nasa atin pong mga kamay, wala naman pong magagawa ang mga yan kung hindi natin sila pauupuin, kung hindi po natin sila iboboto. Ang nangyayari po kasi sa konting pabuya lamang ay nakakalimutan na po natin yung dapat nating gawin, mga kabarangay. Yan po yung nagiging dahilan talaga. So nasa atin po na mga butante, umpisahan na po natin ang pagbabago. Kunin ang pera, iboto ang karapat-dapat. Maraming salamat po sa patuloy po na pagsuporta sa aking maliit po na channel. Lalong-lalo na po sa mga napakalayong barangay po na naaabot ng aking mga content. Sa lahat po ng mga naniniwala at nagtitiwala po kay Koing Wrestling, siyempre po taus-puso po ang aking pagpapasalamat po sa inyo. At sa lahat naman po na nagkokomento ng hindi po maganda,
na hindi naman po tinatapos yung aking mga video. Nabasa lamang po itong title pa lang, nagkukomento na po ng kung ano-ano. Pakiusap lamang po kung tayo po ay may malawak na pangunawa, tapusin po ninyo ang video at mag-comment po kayo uli. Tiyak, magbabago po ang inyong pananaw. Coiners Ray.